Pakisabi ko nga, I obey God. I obey God. Alam niyo yung kanina pinagawa ko sa inyo, hindi din sa atin ng Lord, nakamayan mo yung isa, tapos sabihin mo, hindi ko sa Panginoon na tatahimik na ako, makikinig na ako sa Panginoon. Ayan. Okay na? Okay. Okay na. Yung pinagawa sa atin ng Lord, kapag ginawa mo yun, may impact yun. Bakit? Kasi sabi ko nga sa inyo, simple obedience to God is a simple message of our salvation. Amen. Tandaan po natin yan, ano po? Okay, I obey God. Now, paano po ba tayo bilang mga sumusunod sa Panginoon? Ano po ba yung mga dapat na pagbasihan po natin sa pagsunod po natin sa Panginoon? Dapat natin makita na yung pagsunod natin sa Panginoon, dapat talaga ang Diyos ang nasusunod. Hindi po yung sarili po natin. Kaya, kung titignan po natin dito, umpisahan po natin sa paggawa po natin ng decision. How do you make decision? Paano ka ba nag-decide? Paano ka nagdidesisyon sa buhay mo? Paano mo ba dinidesisyonan lahat ng bagay na ginagawa mo? Pakinggan niyo po mabuti po ito para makita niyo po talaga yung halaga po ng pagsunod. Do you try to determine what will benefit you the most, or perhaps you strive to please or impress others? Ikaw ba, inalam mo ba kung ano yung mas higit na makakabuti para sa iyo? O sa halip para bagang nagmimiti lamang tayo na ma-impress tayo o kaya ma-impress natin yung ibang tao sa pamamagitan ng ating pagiging Kristiyano. Wise men and women learn to obey God and leave all the consequences to Him. Now, mapapansin po natin dito, tayo daw pong lahat, lalaki, babae, ay kailangan matutunan talaga na sumunod sa Panginoon. Para lang sa ganon, sa Lord natin isasalalay lahat ng mga bagay kung ano man yung dapat na mag-focus dapat sa atin ng hindi natin pagsunod sa ating Panginoon. And last, there is nothing more important in life than following Jesus and trusting Him to care for your needs. Ang sabi dito, wala na pong ibang mahalaga sa buhay po natin ngayon kundi yung ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga nito, mga kapatid sa Panginoon. No? Alam ko po na sa panahon po natin, marami po tayong mga kadayaan sa buhay po natin. Kung bakit po marami po tao ngayon, especially Christians today, hindi na po talaga nila alam kung ano po talaga yung dapat. Lalo-lalo na pagdating sa pagsunod, halos na napapaliwala na po nila ang Panginoon sa buhay po nila. And let us learn about this obedience to God. Napakahalaga po dito. Sabi ko nga po sa inyo, kung wala ka dito, wala na sa isa yung ginagawa mo. Kahit na ano pang gawin mo sa buhay mo, wala na sa isa yan. Kahit na sabihin mo, umiyak ka na umiyak dyan, lumuhod ka na lumuhod dyan, maglumpasay ka na maglumpasay dyan, wala nang silbi yung mga bagay ngayon dahil wala yung talagang pagsunod mo sa Panginoon. Tandaan natin, obedience to the will of the Father is the one that we have most in our life. Yun yung kailangan na meron po tayo sa buhay natin. What does the Bible say about obeying God? Ano po ba yung mga sinasabi po ng Biblia tungkol sa pagsunod natin sa Panginoon? Lagi natin tatandaan, ikaw tayong lahat, kailangan tayong matutong sumunod. Kaya nga ang pagsunod po ay hindi sa sarili, kundi sa ating Panginoon. Kung ulitin ko po sa inyo, o nakikinig po kayo, ang pagsunod po natin ay sa Diyos at hindi sa atin. Bakit po ba? Kasi tingnan niyo po, ang buhay po ng tao, mayroon po tayong dapat na kinikilalang kataas-taasan sa buhay po natin. At kung wala, ikaw na yung magiging mataas. At kung wala po tayo kinikilalang mas higit na makapangyarihan sa buhay natin, wala na tayong susundin. Kasi ang mangyayari po sa atin, even in our life, into despair, makikita po natin, kung wala kang ginagalang na pamahalaan ng lipunan o pamahalaan ng mundo, ibig sabihin, wala kang susundin. You disregard all the rules of the world. Wala tayong susundin. So, sa madaling salita, kailangan natin maintindihan na kailangan lagi natin unawain na may mas higit na nakakataas na makapangyarihan sa lahat.
Okay, nandiyan na po ba tayo? Okay. At ano po ba itong bagay na ito? Yung bagay na yun ay maglalagay po sa atin para makita po natin na siya yung mataas, tayo yung mababa. Kasi pag hindi po nailagay sa isipan natin yung ganung pangunawa, hindi tayo susunod. Wala tayo susundin. Kasi ang feeling natin, tayo yung mas nakahihigit sa lahat. Kaya kung makapansin po natin ang tulong po sa ating ng Panginoon, kung gagawa kayo, di ba? Kung gagawa kayo, huwag niyong ipalagay na masigit kayo kaysa sa iba. Kasi mawawala lang sa isa yung lahat ng paggawa natin kung wala po tayong ipinasa sa ilaliman ng buhay pagsunod natin. Now, tingnan po natin. When the apostles were told to stop preaching in Jesus' name, they responded. Ano po yung tugon nila? Nung pinipigilan po sila ng mangaral tungkol sa aral na mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sagot po nito mga apostol na to, we must obey God rather than men. Masigit pa susundin ko ang Diyos kaysa ang tao, na kahit na itong sinasabi ng tao na ito ay makabot sa akin, hindi ko pa rin susundin yun dahil mayroong masigit na makapangyarihan sa tao. Kahit let's say, sabihin natin na presidente ng Pilipinas ay hindi pa pwedeng pangunahan ang kataas-taasan. Amen. Kaya nga, ang stand po natin ay unawain natin itong mga bagay na ito at sundin natin kung sino yung nararapat na gawin natin kataas-taasan sa buhay natin. At alam po natin na ang Diyos po yung makapangyarihan. Kaya wala po makakapagpigil po sa atin o wala makakapagpahinto po sa atin sa ating pagsunod sa Panginoong Jesucristo. At kung ikaw napipigilan ka sa mga bagay nito, ang ibig sabihin po niyan, kung sino man yan nagtulak sa iyo para mapatigil ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon, He is more than God to your life. Amen? Naintindihan niyo po? Ang ibig ko sabihin, halimbawa, yung tatay mo pinigilan ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, ibig sabihin yun, mas tinitingala mo itong tatay mo na ito na masigit na makapangyarihan kesa sa Diyos. Amen? Ang hirap po unawain yung bagay na yun. Kasi ang akala po natin, I give my respect to my parents. Yes. Yun naman po yung talagang gusto ng Panginoon. Pero, with regards on your salvation, hindi ka kailangan dumipende sa iyong mga magulang. O kung kanino man kinauukulan na tao dito sa mundo ito. Dahil ang kaligtasan natin ay na kay Yesu Cristo lamang. Kaya ang pagsunod po natin with regards on our spiritual relation with our God, sa Diyos lamang. Amen. Sabi po ng mga apostol po dito sa Aklat ng Luwa, chapter 5, verse 29, sumunod si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ito po yung diiniinan po ng mabuti nila Pedro. Nung time na sila po ay nakikipag-usap habang sila inuusik. Now, sabi po dito, ano po? Sabi po dito mga tao sa cemetery, yung mga pinuno sa cemetery, sabi po dito, mahigpit namin ipinagbabawal sa inyo, verse 28, ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na yan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at hindi pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng tao iyan. Anong sagot po nila? Diniinan pa nila ito. Pero mga pinuno ng cemetery yung kausap nila, ibig sabihin ito, mga makapangyarihan. Napipwede po silang hatulan nito mga tao na ito. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat namin sundin, hindi ang tao. Verse 30. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisip tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. So, ibig sabihin po ito, kung i-disregard natin ang Diyos sa buhay natin, sino pa magpapatawad sa atin? So, sa madaling salita po, why to God give our obedience? Because simply, He is our God. Ganun lamang po kasimple yun. He is our Savior. He is our Almighty One. We know His sovereignty. Alam natin kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos dito. So, hindi natin sila pwede itapat sa tao. Halimbawa, sinabi sa iyo ng tao na ito, tumigil ka na sa paglilingkod mo, tumigil ka na sa pag-church mo. I tell you one thing,
Ibig sabihin nun, mas parang minaliit mo ang Diyos sa buhay mo at tinignan mo yung mas makapangyarihan yung tao na tigil sa iyo nun kaya sinunod mo. So sa madaling salita mga kapatid sa Panginoon, tayo ay under doon sa instructional ng Diyos sa buhay po natin. Siya yung dapat na masunod sa atin sa lahat ng pagkakataon. Kaya lagi nating alalahanin, ang Diyos ay makapangyarihan sa buhay ko at walang iba. So kapag mayroon ka pang ibang sinusunod, maliban sa ating Panginoon, o sabihin po natin yung pagsunod mo yung bumabangga yun sa mga bagay na gusto at nais ng Panginoon na maganap sa buhay mo, ang ibig sabihin nun, mas kinikilala mo makapangyarihan yun kesa sa Diyos. Every action has an impact for good or evil. Lagi natin tandaan yan. When we disobey God, our life towards evil. So, sa madaling salita, kapag na ang Diyos ay hindi natin sinusunod sa buhay natin, ang buhay natin ay papunta sa kasamaan. Pero kapag na natutunan po natin sumunod sa Panginoon, our life towards good. So, tingnan po natin, ano pa sabi dito? Our decision and the choices of others determine the quality of our lives. Kaya nga, ito yung sinasabi ko sa inyo madalas eh. Walang saysay ang buhay ng isang tao na hiwalay kay Kristo. Unang-una, paano magkakaroon ng saysay ang buhay mo kung hanggang dito ka lang? Kapatid sa Panginoon, may lang ang buhay ng tao. At ang buhay po ng tao, ay kung titignan po natin, hindi natin maikukumpara sa buhay na inilalaan sa ating ang Panginoon. Kaya nga, we must make our life to be quality. Kailangan maging maganda yung buhay natin. Paano magiging quality yung buhay po natin kung hiwalay ka kay Jesus? Alam mo ba na nagkakaroon lang ng kasaysayan ang buhay ng isang tao kapag nakadikit kay Jesus? And maliban na, wala nang saysay ang buhay natin. Sapagkat alam naman po natin, yung desisyon natin, kung hihiwalay kay Yesu Kristo, alam na natin kung anong papatunguhan natin. Ano ang saysay ng buhay mo? Na parang ganito po yan, ano? Kung anong buhay meron ka ngayon, yun yung maglalagay sa iyo pagdating ng araw. Kaya nga, dapat gawin mo quality yung buhay mo. Quality hindi dahil sa mayaman ka. Quality hindi dahil sa nakatapos ka. Quality hindi dahil sa maganda ang estado mo sa buhay. Kundi quality dahil marunong ka sumunod sa Panginoon. At yun yung maglalagay sa atin sa buhay na walang hanggan. Katulad nga po nito sinasabi po sa atin. There is a principles in the Bible that we need to bear it in our minds. Yung bang mindset lang kung sasabihin po natin, ano yung dapat na maging mindset yan? Sowing and reaping whatever man sow, this he will also reap. So sa madaling salita, maging mindset po natin na kung anong tinatanim mo ngayon, yun yung quality ng buhay mo na meron ka. So ibig sabihin, kung binabaliwala mo ang Diyos sa buhay mo, wala kang quality. So pagdating ng araw, aanihin mo yun. Yung tinatawag na walang kalidad na pamumuhay. At alam natin yun. Pag walang kalidad ang buhay mo, itatapon lang yun. Pero kapag quality o may kalidad yung buhay mo, may halaga yung buhay mo, ililigtas ka at iingatan ka sa poder ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kaya don't waste your life. Huwag niyo sayangin yung buhay po ninyo. Gamitin niyo yung buhay niyo sa magandang bagay. Spend our life into a wise one. At paano po yun? Gamitin mo sa katwiran ng Panginoon. Sumunod ka sa biyaya ng Panginoon para na sa ganon maging maganda ang kalagayan natin. Sabi nga po ng Galatians chapter 6 verse 7. Huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kaya nga, what we sow is what we reap. Where we put our treasure, nandun yung ating puso. So sa madaling salita, kung halimbawa ang buhay mo ay nandito lang sa mundo ito, nandito ang puso mo. So sa madaling salita, ang aanihin mo lamang yung mga bagay dito sa mundo ito at wala nang aanihin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga alam nyo, nagsisikap tayo eh. Katulad ng pagsisikap natin sa pagkita ng pera dito sa mundo ito, tayo nagpapagod, tayo nagpapagal, tayo nagsasakripisyo, tayo nagpapapawis, tayo ay napapagal sa pagkakataon na para lamang po tayo umasenso sa buhay. Ganun din po dapat at mas higit pa po doon na ang ginagawa natin dahil what we sow is what we reap. Kung ano yung ating itinatanim yung aanihin natin. Magtanim
buhay na ito, namamaraan ninyo sa buhay na walang hanggan. Dahil ang itinatanim mo ay para dito lamang. Kaya magtanim ka na magtanim para sa Lord, para na sa ganoon pagdating ng araw, umani ka ng buhay na walang hanggan. Hindi po natin madadaya yung buhay natin. Sabi dito, mankind must knew what disobeying God would cost. Na kapag tayo po yung walang ginagawa tayo sa biyaya ng ating Panginoon, wala po tayong aasahan pagdating ng araw. At alam niyo po ba kung ano magiging cost ng pag-disobey natin sa Panginoon? Now, dapat po natin malaman po ito na ang itudulot po ng pagsubay sa Panginoon ay buhay na walang hanggang buhay sa pagtulusan. So, ulitin ko po sa inyo, kamatayan ang kasasapitan ng mga taong walang ibang pinaparangalan sa buhay niya, kundi ang mga bagay na makalupa. So, mga kapatid sa Panginoon, paano po ba ang sinabi po sa atin dito? Sabi po ng Bilang chapter 32 verse 23, ngunit kung hindi ninyo tutupdin ang inyong salita, ito ay malaking kasalanan sa Kanya at tiyak na pagbabayaran ninyo. There is always a bad consequences waiting for those who disobey and disregarding God in them. Kapatid sa Panginoon, mas mainam na tayo sumusunod sa Panginoon sapagkat ang pagsunod sa Panginoon ay naglalagay sa atin sa buhay na walang hanggan. Alam niyo, mayroong mga example po sa Biblia na nagbunga po sa kanila ng pagkapahamak po nila. Una bigay ko lang po sa inyo. Kung nakikilala niyo po ito pong si Sapphira at si Ananias, sila po yung mag-asawa, na kung saan willing po sila magandog sa Panginoon. Ibinenta nila yung kanilang lupain, Acts chapter 5 po ito, binenta nila yung kanilang lupain at pagkatapos yung napagbilan ay ipinangako po nila ito sa Panginoon. Subalit, yung paitang nandun na sila sa templo, binawasan nila. Yung napagbilan po nila. Okay, listen to this. Yun ay pera nila. So, sa madaling salita, pera nila ito, pero ipinangako na sa Panginoon. Ngayon, ano nangyari doon? Hindi nila sinunod yung kanilang ipinangako sa Panginoon. Kaya ano nangyari? Nung dumating po si Sapphira po, ito po si Ananias po doon sa templo, ipinigay niya po itong kanyang napagbilan, pero bawas na. Kaya ano nangyari? Dumating po yung Holy Spirit at siya'y namatay. So, pinamusahan po siya doon because he is not honest with his promise to God. And he disobey what he is promises to God. Now, dumating itong kanyang asawa sa Sapphira. Tinanong ngayon ito ng namamahala doon sa templo. Totoo ba na ito lamang ang pinagbilan niyo? Nagsinungaling din po ito si Sapphira at sinabi niya, oo, yan lang. Kaya ano nangyari? Hindi pa po tinatanggal yung bangkay nito kanyang asawa, sumunod na siya na bungal at namatay. So, ang pinapakita po sa atin ng Lord po dito is about how important our obedience to God. Kaya po natin kung minsan nagbibitaw tayo ng salita ng Panginoon natin sa Panginoon na hindi natin tinutupad, kala natin hindi tayo mananagot sa Panginoon doon. Always remember that our obedience to God is a blessing. Yung pagsunod natin sa Panginoon, mayroon pang biyaya yan ng buhay na walang hanggan. Na kaya hindi po natin dapat talaga dinapaliwala o parang dinidisregard o parang inakalimutan natin whatever we promise to God. Now, tingnan po natin yung mga disobedient biblical characters. Ito po si Adam and Eve. Dinisobey po na nila yung pinag-utos sa kanila ni Yahweh na huwag kakainin yung bunga, yung puno ng pinagbabawal. So, ngayon anong ginawa po nila dito? Kinain pa rin po nila sapagkat nakita nila na masarap sa kanilang paningin. Anong sinunod nila? Yung sarili po nila. Yung pagsunod natin sa sarili lamang po natin, it comes out to be a disobedient to God. Yun ay naglalarawan ng ating hindi pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga, never ever that God taking place or sabihin natin, ourselves taking place on us with regard in our decision. Sa paggawa natin ng desisyon, hindi tayo ang masusunod, kundi ang Diyos ang dapat na masunod sa atin. Okay, napapuro natin ito ha. The nations of Israel. Sabi dito, the nation of Israel would have chosen to fight for the promised land the first time around instead of wandering 40 years in the desert.
Instead na ipaglaban po nila yung pangako sa kanilang lupain na inihain po sa kanila, inilaan sa kanila ni Yahweh. Anong ginawa po nila? Binaliwala po nila ito. Instead, anong ginawa po nila? Nagreklamo sila na nagreklamo sa Diyos at hindi na po nila tinignan kung ano yung pinagagawa sa kanila ng Diyos. Kaya ano nangyari? Napahamak sila at hindi sila nakapasok doon po sa lupang pinangako. So what does it mean for us? Dapat na piniin nilang kung ano yung bagay na sinasabi sa kanila ng Panginoon. Like for example, today, ano ba yung mga bagay na sinasabi sa iyo ng Diyos? Marahil kung mayroong mapakinig o ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, hindi ka mawawala ng tainga pagdating sa biyaya ng kanyang sinasalita. Mapapakinggan mo kung anong nais ng Diyos para sa iyo. At kapag ka napakinggan mo yung bagay na yun at sinunod mo, mapapabuti ka. Subalit kapag hindi mo sinunod yung mga bagay na pinag-utos sa iyo ng Panginoon, ikapapahamak mo. Alam niyo, tayo po may Holy Spirit na. Kaya lang po, dinidisregard natin yung Holy Spirit because we don't want to obey what is from the Lord. We choose to obey our own. Kadalasan naman sinusunod po natin yung sarili natin kaysa sa Lord. Pag pinagbawalan tayo ng Holy Spirit, ayaw natin sumunod. Sinusunod pa rin natin yung sarili natin. Pero hindi po natin alam, tayo po kapag sinusunod palagi natin yung sariling desisyon natin which is disobedient to God. Alam niyo po ba kung ano yung iniipon natin? Iniipon natin yung bigat ng ating hindi pagsunod na naglalagay sa atin sa kapahamakan. Iniipon mo yun. Bawat hindi ka magsunod sa Panginoon, naiipon yun. At kapag ka darating na sa sundulan, yung iyong hindi pagsunod sa Panginoon, doon na nakalusin ng Panginoon yun at doon na tayo mahatulan. Kaya tayo mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay magtanim ng mabubuting bagay pagdating sa ating Panginoon. At hindi po yung mga bagay na lagi natin dinidisrespect ang Lord, dinidisregard natin ang Panginoon, o hindi natin sinusunod ang Panginoon dahil yung ay papatong na papatong sa atin. Pagdating ng araw, yun yung magiging consequence na dulo na hindi natin pagsunod. Okay, tingnan po natin dito. Disobedience in biblical character, ito pong si King Saul. Ito pong si King Saul did not follow the order to kill all the enemies. He still followed his own decision. Anong ginawa niya? Sabi ni Yahweh, patayin lahat. Sunodin lahat. Bata, matanda, o mga hayop, o mga kagamitan nila. Tupunin lahat yan. Pero anong ginawa ni Saul? Sinunod niya lamang yung kanyang sarili. Nagtira siya, tiniwan niya yung hari. Tapos, hindi niya kinatay, hindi niya pinasunod yung mga matatabang buya. Kaya ano nangyari? Nagkaroon siya ng kaparusahan at tinanggal siya bilang hari ng Israel. Mga kapatid sa Panginoon, ano ba yung nawala sa kanya dito? Yung pagiging hari niya lang ba? Hindi po. Yung pagiging alagad ng tataas-taas ng Diyos. Kapatid sa Panginoon, ito yung pinakamasahol sa buhay ng isang tao. Especially sa ating mga naglilingkod sa Panginoon. Dapat natin malaman na hindi natin pa pwedeng i-compromise sa gusto lamang natin at sa gusto ng Panginoon yung sarili natin. Dapat kung ano yung gusto ng Panginoon, kung lumamagaman niya sa gusto mo, mas piliin mo at unahin mo yung gusto ng Lord at huwag mo nang gustuhin yung gusto mo. Madalas nangyayari sa atin yan. Hindi makapanaig yung gusto ng Diyos sa buhay natin dahil ang mas gusto natin yung sa atin. Kaya mga kapatid sa Panginoon, para tayong si King Saul. Anong ginawa po ni King Saul? Tinanggal sa kanya yung anointing na Lord. Tinanggal sa kanya yung pamumuno at ililipat dito kay Haring David. Kapatid sa Panginoon, ano pong ibig sabihin yan? Kapag tayo disobedient sa Panginoon, hindi nyo ba alam na tinatanggal din tayo ng Diyos sa kanyang poder? Inaalis tayo sa poder ng Diyos. And supposed to be, alam niyo po ba yung sinabi ng Biblia? No one can snatch you into my hand. Walang sino mang makakaagaw sa akin sa mga taong ipinagkaloob sa akin ng Ama. Kapatid sa Panginoon, pero dahil sa hindi mo pagsunod sa Panginoon, tatanggalin ka mismo ng Diyos sa kanyang kamay. Kapatid sa Panginoon, dapat natin malaman kung gaano kahalaga yung tinatawag na obedient to God. Minsan parang baliwala lang sa atin yun.
Ang hindi ko po maintindihan po dito, if you have the Holy Spirit in you, kasi if you have the Holy Spirit in you, we will know everything about obeying God. Dapat alam natin yan. Na hindi natin basta-basta tina-turn down na lang yung mga bagay na inuutos sa atin ng Panginoon. Mas mahalaga pa rin yung kaysa sa buhay natin. Kapatid sa Panginoon, gusto ko po na pagditingan natin yung 1,000 buhay. Pakinggan niyo po lamang po ito po, mga kapatid sa Panginoon, para makita niyo po kung gaano mahalaga yung buhay po ng tao na may pagsunod sa Panginoon at nagpapahalaga sa Diyos. Lahat po tayo ganyan ang mga po natin ng Diyos. Sinabi natin, Lord, walang halaga ang buhay ko kung hindi ito paglilingkuran. Kung meron nga lang akong 1,000 buhay, Panginoon, kulang pang ito para maihandog ko sa'yo. Ganyan tayo mga ato po ng araw. Noong mga panahon na ilang panalo sa Panginoon. Noong mga panahon na kilala pa natin ang Diyos sa buhay natin. Noong mga panahon na nakita natin na napakahalaga ng Diyos sa buhay natin. Ganyan po tayo. Pakinggan niyo po yan. Ilalaan ang sa Diyos. Parang binuhusan ko ng pag-ibig ko sa Panginoon. Sa iyo ang pag-ibig. Pakinggan mo yung lahat mo sa puso mo ito mga bawat katagain mo. Hindi ka makaramdam ng kanya pag-ibig sa Panginoon. Na kahit napagalapagan ka na pero ni Diyos to said God, mighty. Kayamanan mo, ano? Yung parang paglingkuran mo ang Diyos sa buhay mo. Nakita mo kung paano tayo noon sumunod sa Panginoon. Buhay mo man, ibibigay mo sa Panginoon. Buhay mo man, iaalay mo. At ano kung sabi mo noon? Sabi mo, Lord, natatanging kayamanan ko. Ikaw ay sambahin. Sapat na sa iyo yung sumasamba ka lang sa Panginoon. Masaya ka na kahit na ano lang yung pagkain mo. Alam mo, naalala ko po yung dating first love ko sa Panginoon. Halos, sabi nila, nababaliw na po ako. Kahit yung mga magulang ko, tinitignan nila ako. Nandun ako sa harapan ng salamin, umiiyak ako, nag-worship ako sa Lord. Damang-dama ko talaga yung sarap. Dahil noong mga panahon na yun, ay talagang grabe yung pagsunod ko pa sa Panginoon. Pero alam niyo, nararamdaman mo rin yan. Dahil kung minsan, unti-unti parang nalalayo ka sa Panginoon. At alam mo kung bakit? Because of our disobedience to God. Na kapag dahil natuto na po tayo na hindi na sumunod sa Panginoon, sa bawat pinagagawa sa atin ng Panginoon, doon na natin umpisa na malilimutan ng Diyos sa buhay po natin. Pero habang umiibig ka sa Panginoon at napakasarap pa ng pag-ibig ko sa Lord, I tell you, nandun pa yung talagang pagsunod mo ng todo sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, marami po mga lingkod din po sa Biblia na naging ganun din po ang kalagayan po nila. Pero isa po dito, siguro katulad din po natin ito. At ito po yung last disobedient biblical characters na babanggitin ko po sa inyo. Ito po ay kilala nyo si Jonah. Si Jonah katulad din po natin yan. And sometimes, he entrusted what God has given him ministry. Hindi niya parang pinagkatiwala talaga, binigay yung tiwala niya doon sa pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya anong ginawa niya? He ran away to God. Tinangasan niya ang Panginoon. Alam niyo po ba, yung papuntang Ninive ay mas maikli kaysa papuntang Tarsis.
Mas malayo ang Tarsis, pero mas gusto niya pagpuntahan yung Tarsis. Samantalang ang panawagan niya ay ipaabot yung mensahe ng Diyos dito sa mga taga-Ninive para hindi mapahamak. Pero anong sabi niya? Baka mapaya ko lang ako, Yahweh. At baka kapag ka naipahayag ko sa kanila, yung mga pinasasabi mo ang bigla mong bawiin. Yung iyong babala para sa kanila, ako yung mapapaya. Kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba kung bakit tayo nagiging disobedient to God? It is because of our own pride. Ayaw nating mapaya, ayaw nating masaktan, ayaw nating mahirapan, ayaw nating maagabyado, ayaw nating masabi na tayo po ay walang kwenta. Dahil ang tingin nila sa mga naglilingkod sa Panginoon ay mga walang pangarap. Pero gusto ko po na malaman po ninyo, ang isang totoong tao na napakaganda ay yung mga tao na patuloy na sumusunod at nagpapagal sa Panginoon. Sapagkat kung iintindihin niyo mga kapatid sa Panginoon, tayo nilikha ng Diyos para sa Kanya at hindi para sa sarili lamang natin. Tayo nilikha ng Panginoon hindi para magpayaman lamang sa buhay nito, kundi payamanin natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil ang gusto ng Lord, tayo po ay makarating doon, kapiling niya pagdating ng araw. Kaya ano po nangyari po dito kay Jonah? Si Jonah po ay nilamon ng malaking balyena at sa loob ng tiyan ng balyena, naranasan niya yung impyerno. At alam niyo po ba, buti na lamang po mabuti ang ating Diyos at hindi tuluyang pinabayaan ito si Jonah. Kaya nung time na nakaalala siya, nanalangin siya sa Panginoon at sinabi niya, Lord, patawarin mo ako sa hindi ko magsunod sa mga pinag-uutos mo. Kaya anong nangyari po dito? He heard by God. Anong ginawa? Isinuha siya ng malaking balyena at ginawa niya yung nararapat niya gawin na pagsunod dito sa ating Panginoon. Kapatid sa Panginoon, hindi makakabuti kung patuloy natin hindi sinusunod ang Diyos sa buhay natin. Katulad po ni Kay Jonah, tayo po ay may lalagay doon sa pusikit ng kalimlan pag tayo po ay hindi natuto talagang sumunod sa Panginoon. Marahil natutuwa ka sa kalagayan mo ngayon. Pero gusto ko na malaman po ninyo na pagdating ng araw, every things that we done disobedient to God, pagdating ng araw, may aanihin tayo dyan. At dahil sinabi sa atin, what we sow, what a man sow is reap. Yun yung aanihin natin at walang sablay po doon ang ating Panginoon. Because He is the same God yesterday, today, and forevermore. At kung ano yung hatol niya po nung araw, ganun pa rin ang magiging hatol niya pagdating sa mga tao hindi sumusunod sa Kanya. Now, tingnan naman po natin about faithful biblical characters. Alam niyo po ba, pag tayo po ay naging tapat sa ating Panginoon, the Lord rewarded those who were willing to follow His command. Kapag tayo sumusunod sa Panginoon, we considered as His faithful servant. Kapag kapatid sa Panginoon, ipapaalala ko po ulit sa iyo ang sinasabi ng Biblia. Ang manatiling tapat magpakailanman ay maliligtas. Kung sino itong tapat na ito na sinasabi po dito, ay yung mga taong laging sumusunod sa mga pinag-uutos ng Diyos. Yung pagsunod natin sa Panginoon ay naglalarawan sa atin ng pagiging tapat sa Panginoon. We cannot stay in God and disobey Him. Hindi pa pwede na tayo nananatili sa Panginoon, pero we disobey God. Disobedient tayo sa Panginoon. If you want to stay in Him faithfully, obey God. Sundin mo ang Diyos sa buhay mo. At alam natin, those faithful one to Him has rewarded the coming from Him pagdating ng araw. Now, tignan po natin itong mga faithful one na ito sa Biblia. Faithful biblical characters. Noah was asked to build a massive, malaki. At kung titignan po natin, hindi ganong madali po gawin ito. Pero hindi siya nagdalawang isip na gawin ito, which made him the laughing stock of his community, but he was ready when the flood came. Pinagtatawanan siya, nilalait siya, iniinsulto siya, pero anong ginawa po dito si Noah? Patuloy lamang po siya sumunod.
Kahit na ikaw yung maging katatawanan sa lugar ninyo, dahil sa pagsunod mo sa Panginoong Jesucristo, I tell you, it costs to your salvation. Pag pinagtatawanan ka dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, magbubunga yan ng kaligtasan para sa iyo. Yung nagtatawa sa iyo na walang kwenta ang maglingkod na Diyos, gusto kong malaman mo, salvation is the greater reward that ever you have in your hand. Kapag ang tao sumusunod sa Panginoon, especially kapag ka nilalait-lait ka, inuusig ka, pinagtatawanan ka, inaalipusta ka, gusto kong malaman mo, kaligtasan ang kapalit ng mga bagay na yun. Yung binubuli ka lagi, pagdating sa paglilingkod mo, yung sinasabi sa iyo, para ka lang isang baliw na naglilingkod dyan, para ka lang isang baliw na sunod-sunuran lamang dyan sa church niyo. Gusto ko malaman pagdating ng araw, sisiguraduhin ko sa iyo, kapag nanatili ka obedient sa Lord, tatanggap ka ng kaligtasan sa ating Panginoon. Sapagkat naiintindihan mo kung ano yung binibigin sa iyo ng Panginoon. At sa pagkakataon na yun, mga kapatid sa Panginoon, si Noah, nung biglang dumating po ang baha, anong nangyari? Siya at ang kanyang pamilya ay nandun na at ligtas na. Kapatid sa Panginoon, itong mga nagtatawa sa iyo, itong nagsasabi sa iyo na wala kang mapapala sa ginagawa mo dyan, I tell you, ngayong panahon na ito, wala kang mapapala. Pero pag dumating ang bagyo, dumating ang baha, makikita mo lahat na lumunod, ikaw na ligtas. Because that was a promise of God to those who obey Him. Another faithful biblical character, ito po si Moises, had to appear before Pharaoh. Alam niyo po, ito si Moises, takot na takot umarap sa Pharaoh, sa Paraon. Pero gusto niyang sundin ito si Yahweh, kaya hindi siya nakatanggi. The leader of powerful civilization and demand freedom for the Israelites. Ultimately, the people were allowed to go. Alam niyo po ba, kung hindi dahil sa pagsunod po nito si Moises, akala niyo po ba, mapapala pa tayo ngayon? Tayo po mismo, wala tayong kaligtasan. Tayo po mismo, nananatili tayong alipin. Tayo po mismo, slave tayo ng mga bagay dito sa mundo nito. Kaya nga ayaw ng Diyos dito na ikaw ay maging alipin lamang ng mundo nito. At gusto ng Diyos dito, hatiin yung pagkaalipin mo at para mabuksan sa iyo yung kalayaan mo. Kaya Diyos deliverance. Ang tawag po yan kung bakit po si Jesus po mismo, kung mapapansin po natin, si Moises ang bumati ng dagat. Sa pamamagitan ni Moises, pinahati sa kanya ni Yahweh. At sa panahon din po natin, parehas din po yun. Kay Jesus naman, si Jesus ang naghati ng kortina na pinaghihiwalayan ng ating mundo at ng ating Panginoon. Yung pong spirit and flesh, hinati niya yun para makatabos po tayo sa kinaroroonan niya sa buhay na wala hanggan. Kapatid sa Panginoon, ikaw, hanggang ngayon ba, hindi mo pa kayang hatiin yung iyong pagiging disobedient to God. You must be faithful to Him. Pag hindi mo nahati ito ng pagiging masunurin mo sa Panginoon, kailanman hindi ka magiging faithful sa ating Panginoon. And you cannot be delivered from every bondage in your life. Hindi ka mamamalaya. At gusto ko malaman mo, ito pong tungkol ni Moises na ito ay walang iba kundi si Jesus. Itinaas niya yung tungkol niya. At alam niyo po ba kung anong inisimbolo nito sa buhay ng tao? He is obedient to Jesus. Katulad din po yan ang pagtaas natin kay Jesus. Hindi mo maitataas sa buhay mo sa Jesucristo kung hindi ka marunong sumunod sa kanyang mga pinag-uutos. If you disobey the God's will in your life, you cannot raise Jesus up. Akala natin ba sa itinataas ko si Jesus sa buhay ko? Kahit itaas mo ng todo ang kamay mo, magtatalon ka na magtalon, pero kung disobedient ka sa Panginoon, you cannot raise Jesus in your life. Hindi mo maitataas sa pamamagitan ng buhay mo si Jesucristo. Sapagkat alam niyo po ba,
Kahit na magaling kang worshiper, kung disobedient ka sa Panginoon, lalabas na walang kwenta ang pag-worship mo. Kahit na magaling kang mag-preach, kung disobedient ka sa Panginoon, walang saysay ang pag-preach mo. Kaya nga, it goes to us to be humble. Dahil wala naman po talaga tayo pagdating sa harapan ng Panginoon. Paano po yun? Disobedient ka na, hindi ka pa marunong mag-humble sa Lord. Paano mo makukuha talagang maitaas si Jesus sa buhay mo para maligtas ka? Kapatid sa Panginoon, kung hindi mo kayang maitaas si Jesus sa buhay mo, there is no deliverance. Hindi ka makakalaya. Kasi unang-una, He parted the sea. He cut the curtain. He break the curtain. What does it mean to us? He break all the bandage of sin into us. Kung hindi mo maitataas si Jesus sa buhay mo because of your obedience, I tell you, mananatili yung bandage of sin sa buhay mo at walang kaligtasan. Amen. Another faithful biblical character is Joshua. Look at this. Ito po, napakaganda po dito dahil kung papansinin po natin ang tao maraming pamamaraan. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, di ba ikaw marami ka pamamaraan? Huwag mo siya sabihin, hindi. Ang tao, kalikasan po talaga niya, madiskarte yan. Maabilidad sa buhay po yan. Hindi lang basta talino meron yan, kundi maabilidad sa buhay. Madiskarte sa buhay. Makikita mo nga yan kapag walang kape. Makikita mo, isang pikit lang niya, may kape na. Amen? Ngayon mga kapatid sa Panginoon, ito yung isang magandang larawan na pinapakita po sa atin dito sa pamamagitan ni Joshua. Joshua was told to march around Jericho for 7 days instead of relying on the military tactics he knew. And God destroyed the enemy. Anong nangyari po dito? He win the wars. Kapatid sa Panginoon, paano mo mag-break yung wars ng buhay mo? Paano mo mag-break yung sin? Kung halimbawa, yung diskarte mo naman ang pinakikinggan mo at hindi yung diskarte ng Diyos. Marami po tayo ng tinatawag ng military tactics. Kaya nga kung mapapansin natin ang Diyos labas palagi sa plano natin. Ang Diyos labas palagi sa diskarte natin. Kaya nga kapag nagdi-decision tayo, hindi na natin tinatanong ang Diyos Basta tayo na yung nag-raise na decision natin at kapag kung ano yung napagkasunduan nyo, halimbawa sa mag-asawa, napagkasunduan nyo mag-asawa, without asking God, okay yun, pasok na yun. Discarding tao lamang, mga kapatid sa Panginoon, at hindi discarding galing sa Diyos. Kaya it make us fail. Marami mga Kristyano, they fail. Alam niyo, hindi man sa buhay nito, pero ang failure po nila, the greatest failure that you ever had, kapag pa ikaw ay nanangan sa sarili mo, ay yung buhay na walang hanggan. You cannot win the wars. Hindi mo makakapagsak itong wall na ito. Dahil itong wall na ito yung wall of sin. Kaya hindi mo mapasok-pasok yung kalabay mo at hindi mo mapagtagumpayan yung kalabay mo which is the enemy of your soul dahil hindi mo sinusunod yung pamamaraan ng Diyos, the tactic of God. Kaya nga kapag sumunod ka na doon sa mga diskarte ng Diyos, I tell you, kaya-kaya mong i-break yung walls na yun into your worship. 7 days, 1 week, Monday to Sunday, if you worship God, babaksak yung wall na yun na humaharang sa iyo para hindi ka maligtas at makikita mo, you win the battle and you have salvation. Amen. Another biblical character is Nehemiah. Boldly asked the Babylonian king for supplies to rebuild Jerusalem. Actually, alam niyo po, ito ng Babylonian king. Hindi naman po ito talaga ayos sa kanya Pero tignan niyo po yan because of his obedience to God. Kasi alam niyo po ba kung sino nag-utos kay Nehemiah na itayo yung buod? It is not his own decision. Kapatid sa Panginoon, pag gumagawa ka sa Panginoon, I tell you one thing, hindi ikaw ang nag-decision nun, kundi ang Diyos. Kaya nga do not disrespect or disregard the plans of God in this church. Kasi alam niyo po ba, ito si Nehemiah, ito pong king of Babylons,
Hindi naman po talaga aayon sa kanila yan eh. Alam naman po natin ang Babylonia eh. Kalaban po talaga ng mga Hudyo yan eh. Pero ano nangyari dito? Tingnan nyo ha. And received all he needed, including guards to help him safely reach the city. Grabe yun. Binakapag pa sila, binantayan pa sila. At alam niyo po ba kung anong ibig sabihin yan? Because you are obedient to God, you have a highly favor to Him. Nakita niyo yung favor ng Lord. Hindi favor ng tao, kundi favor ng Lord. Kaya kayo nagkakaroon ng mighty things in life. It is because of the highly favor of God. Yung bang isang pray mo lang sa mayroon mo may sakit, may karamdaman na mahal mo sa buhay. Because of your obedience to God, nagkakaroon ng tinatawag na highly favor of healing. Yung meron kang mga bagay, nakaguluhan, problema, pagsubok sa buhay, because you are obedient to God, meron kang highly favor sa Lord. Kahit na yung kaaway mo, makikita mo, babakapag ka pa, susuportahan ka pa, iingatan ka pa, ipagtatanggol ka pa. Bakit? Kasi yung highly favor ng Diyos nasa iyo eh. Nasa iyo. Kapag marunong kayo sumunod sa Panginoon, and vice versa, kapag hindi ka marunong sumunod sa Panginoon, alam mo na, wala kang favor sa Lord. Kaya na magtataka ka kung bakit, okay naman, wala naman nangyayari sa buhay mo. Pero ang talagang highly favor ng Lord is highly there. Ulitin ko sa inyo, the highly favor of God is highly there. Ibig sabihin, nandun sa mga things above. Things on the above. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ito pong si Nehemiah asking permission from King Artaxerxes. Hindi siya natakot. Pero mo, lakas ng loob nito po si si Nehemiah. Lumapit ka doon sa kalaban para humingi ka ng favor. Alam mo kung bakit? Dahil naging obedient ka sa Lord. Kasi nung kausapin po ito si Nehemiah ng Panginoon, sinabi sa kanya, ask permissions to the king of Babylon. Hindi siya nagdalawang isip doon, lumapit siya. At alam niyo po ba yung araw, hindi ka naman pwede basta-basta lumapit sa hari. Pagka humarap ka sa hari, na hindi niya pahintulot, pwede kang patayin. Pero tingnan niyo po ito, walang nangyari. Lahat ng favor, binigay po dito. Pati yung mga kaaway po, walang nababa po dito kay Nehemiah. Obedience brings all favor and prosperity. Kaya nga kapatid sa Panginoon, excuse me, if you obey God, gusto ko po na malaman po ninyo, ang Diyos hindi magsasawa ng kakabigay na pabor sa mo. Makikita mo kahit sa pamilya mo may favor pa rin. Kahit hindi nag-church yung mga kamag-anak mo, makikita mo may favor pa rin ang Lord dyan. Hindi ka magtataka mo. Dahil sa iyo, naging masunurin ka sa Panginoon. Kaya pati yung mga anak mo na hindi naman talaga malapit sa Panginoon, makikita mo, iniingatan ng Diyos because of the highly favor of your obedience to God. Kapatid, ganun yun. Huwag ka magtataka mo, bakit yung mga anak mo, masigit na pinagpapana sa iyo, samantalang ikaw yung nagsisipa yung mga anak mo, hindi. O kung ikaw man yung anak, ikaw yung nagsisipa yung mga magulang mo, hindi. Pero pinagpapana sila, ikaw hindi gano'n. Alam mo kung bakit? Because of the highly favor of your obedience to God. Kasi marunong ka sumunod sa Panginoon. Kaya ini-extend ng Lord kahit na doon sa dapat napapahamak na mga mahal mo sa buhay, hindi ipinapahamak ng Lord. Hindi po ba nakita yung bagay na yun? Iniingatan niya yun. Supposed to be dapat, alam niyo, ang mga taong hindi po talaga nagsisipan, hindi po talaga sumusunod sa Panginoon, dapat yan, napahamak na po yan eh. Pero dahil sa inyo, dahil sa atin, na marunong po tayong sumunod at magbigay ng panahon sa Panginoon, yung highly favor na Lord, ini-extend niya doon sa mga mahal natin sa buhay. Kaya hindi nyo naman kasi, hindi sila napamahamak. By your prayer, iniingatan sila na kahit na nandito na yung mga truck, papadating na, makikita mo, hinahawi sila ng Diyos para hindi sila mapahamak. You know what? It is God highly favor. Kaya hindi ba masarap na sumunod sa Panginoon kaysa mag-disobey? Kapatid sa Panginoon, ang daming bunga ng pagsunod natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, huwag po natin hayaan na tayo po'y maging disobedient sa Lord.
Keep your love in Him. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, pag ang isang tao na wala ng pag-ibig sa puso, sa Panginoon, nawawala na yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Kaya ano sabi, if you love Him, you must keep my commandments. Kung iniibig ninyo o susundin ninyo ang lahat ng pinag-uutos ko. Kaya nga kapatid sa Panginoon, kapag ka sumusunod ka, ibig sabihin, in love ka sa Diyos. At kapag hindi ka na sumusunod, ibig sabihin niya, naglaon na yung pag-ibig mo sa Diyos. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, natatandaan ko yung sinabi ko na Revelation chapter 2. Ang sabi ko, nakikita ko yung dating mga gawa mo, sinusubot mo ang mga bulaang propeta, at napatunayan mong sila yung mga buwan. Alam mo mga kapatid sa Panginoon, dati kasi umiibig ka sa Lord eh. Kaya na-discern mo yung mga bulaang propeta, pero ngayon, hindi mo na-discern, deceiving ka na. Ikaw na mismo nagiging bulaan. Alam mo kung bakit? Because of unlove. Nawawala na yung pag-ibig natin sa Panginoon. Pero kung ibabalik mo yung pag-ibig mo sa Panginoon, makikita mo, may babalik mo yung mga dating pag-ibig na ginagawa mo talaga in favor to the Lord. Another biblical characters, in captivity of Daniel and his 3 friends refused to eat meat. Tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon, because it was not prepared according to the Hebrew dietary laws, yet they were healthier than all the other young men. Hindi sila kumain ng hinihain sa kanilang pagkain ng hari. Bakit? Hindi po kasi ito pinaudalian sa kanilang mga Hudyong pananampalataya. Kaya ano nangyari po dito, kapatid sa Panginoon? If you choose not to compromise to the other things, which is against to the law of God, I tell you, mayroon po tayong reward na tatanggapin po na kaligtasan sa Panginoon. And what is that reward? Even on the furnace of fire, hindi po sila nasunog. Even into the lion's den, hindi po siya sinakman. Kapatid sa Panginoon, nakita niyo po yung pag-iingat ng Lord. He will keep us into His hand. He will cover us into His mighty wings, underneath His wings. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, not to become compromised to the low things in that. Gusto ko po malaman po ninyo, ang Diyos iingatan ka pala. Amen. Kaya nga never compromise your obedience to God. Huwag na huwag po nating i-compromise yun. Dahil gusto ko po malaman niyo, kahit hindi nyo nakikita, nandun po tayo sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak at nakatitiyak tayo na tayo ay ligtas. Awit chapter 1 verse 1, tignan niyo po Mapalad ang mga taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sinusunod ang masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Never compromise anything in the Lord. Dapat kapag kausap ang Diyos na huwag ka na kumontra. Kung meron ka na kausap na kumontra doon, sabihin mo, bahala ka sa buhay ko, labas ako dyan. Dahil natatakot ako, may takot ako sa Diyos. And the fear of the Lord is knowledge, is wisdom. Kaya kung ikaw matalino ka talaga, never ever to compromise whatever things in God. Huwag na huwag mong i-compromise yun. Ang talagang totoong matalinong tao na binigyan ng liwanag ng karunungan ng Diyos ay hindi compromise sa mga gawang mali. Amen? Amen? So kung sabi tayo po mga naglilingkod sa Panginoon, dapat pinag-aaralan po natin, pinagsisikapan natin na mabuhay sa katwiran ng Diyos. Hindi yung tayo po mismo ay nakikiisa doon sa mga masamang gawain. Kapatid sa Panginoon, alam ko lahat po tayo mayroong mga pagkakasala sa buhay. At hindi ko po dinidinay yung mga bagay na yun. Dahil ang alam ko po talaga na ang isang makasalanan dapat ay nagpapasakot sa ilalim ng katwiran ng Diyos. Eh ganito na nga po tayo, halimbawa ako, masama akong tao, marami akong kasalanan. Kung hindi pa ako magpapasailalim sa katwiran ng Diyos, eh ano pa ako? Wala na. Ikaw makasalanan ka din. Kung hindi ka magpapasailalim at susunod sa mga pinag-uutos ng Diyos, ano pa yung saysay ng buhay mo? Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, yung pagpapasailalim natin sa Panginoon, we never compromise it into the things that against the rebelling of man to God. Hindi po dapat tayo makikipag-ugnayan sa mga ganong klaseng tao. Dahil alam po natin, napakahalaga po talaga ng pagsunod natin sa Panginoon.
Another people biblical characters is Peter and the apostle refused to stop preaching about Jesus, even though they were threatened with flogging and imprisonment. Kahit na po sabihin natin, bubugin sila, batuhin sila, ikulong sila, ano sabi po nila Pedro at ang mga ibang alagad? Ayun ka, rather than man, wala kaming dapat na sundin kundi ang Diyos. Ang Diyos ang nararapat na sundin, hindi ang tao. Ngunit sa Panginoon, kahit na ikulong ka ng kahirapan, kahit na ikulong ka ng karamdaman, kahit ikulong ka ng pang-aalipusta at pang-uusig, huwag na huwag kang titigil sa pagpapahayag ng katotohanan mula sa dakilang Diyos natin. Amen. Sa atin po, sa panahon natin, hindi naman tayo naging prison eh. Hindi naman po tayo kapag narinig nila tayo nagpipreach, ikulong tayo. Ang ibig sabihin naman po dito, the devil that our enemy, ano ginagawa? Kinukulong tayo sa problema. Para na sa ganun, hindi ka makapagpahayag. Kinukulong ka sa kahirapan. Kinukulong ka sa naguluhan ng buhay. Kinukulong ka sa karamdaman. Kinukulong ka sa kawalan ng pananalagi. Para ano? Para hindi ka makapagpahayag ng mga aral sa katotohanan mula kay Jesus. Pero hindi po dapat natin hindahin yung bagay niyo and never compromise or never stop doing the good things in Christ Jesus. Now, the requirements as believers as we must. Ano po ba yung dapat na kailangan po natin bilang mga believers in Christ? Believe that Jesus is sovereign. Ito po ang minsan, alam natin Diyos si Jesus, pero hindi natin alam na makapangyarihan siya sa buhay natin eh. Kaya kung napapansin niyo mga kapatid sa Panginoon, ang dami nga po na mga pag hindi nagre-respect sa Lord eh. Bakit? Kasi akala niya ang Diyos pa ang tao, kaibigan niya lang eh. Para pare mo na sa buhay mo ang Diyos eh. Nawawala yung pakilala natin na ito Diyos na ito, yung makapangyarihan. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, sila po nung araw kapag nakakakita ng anghel, napapasubod-subod na po. Napapasubasog na po sa lupa dahil sa takot nila na makita ang kapanalan ng Diyos. Anghel pa naman po yun. How much more tayo, Diyos, ang niyayurakan natin. Nawawala na yung ating pagiging pagtanaw natin ng talagang kataas-taasan ng Diyos sa buhay natin. Like for example, ngayon, halimbawa, paano mo ipapakita na talagang highly respected sa iyo, Panginoon? That you know Him as sovereign God into your life. Paano mo mapapakita yun? Ibig sabihin, dapat ikaw mismo nagtitiwala ka na ang Diyos na ito magagawa ang lahat ng bagay sa iyo. This is our requirement. Ito po yung hinihingi po sa atin ng Panginoon. Kaya hindi tayo nakakasunod sa Panginoon. It is because they didn't know that Jesus is a highly sovereign God. Hindi natin alam yung kapangyarihan ni Jesus eh. Kung alam naman po natin na kaya ng Diyos na ito na bawiin ang buhay natin. This is ano, may takot po tayo sa Diyos. The rest that He will work for our good in every situation and circumstances. Kapatid sa Panginoon, yung mga bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon, under His authority, I tell you, it is for our own good. Pero kapag outside His authority, it is not for our own good. Gusto ko po na malaman po ninyo, yung bang halimbawa na kaya wala dito sa church na ito, it is God work together for your own good. It is not good. Hindi mo ikabubuti yun kasi ang dahilan dahil hindi tayo sumunod. Amen. We need to obey God. And if we obey God, kahit na mag-suffer yung iyong pagkatao, dahil usigin ka, alipustihin ka, pero nanatili ka sa pagsunod mo sa Panginoon, it is for your own good. Maliwanag po yun ng mga kapatid sa Panginoon. Hindi po tayo katulad po ni Jonah. Na kapag tayo dinidisiplina, hindi po tayo tumutugon sa disiplina ng Diyos. And another one is love for the Lord. Yung talagang pag-ibig natin sa Panginoon. Ang sabi po ng 1 John chapter 5 verse 3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Hindi naman mahirap eh. Kaya lang masyado tayong inililipad ng tinatawag nating ego or our pride. Na kapag tayo po'y may ego, kailanman hindi tayo makakasunod sa Diyos.
Sapagkat alam niyo po ba, ang gusto ng Diyos na matutunan natin is about our servant heart. Yung magkaroon tayo ng mabahabang kalooban na naglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi po pwede talaga na meron tayong ego and pride. Yung ego and pride makes us disobedient to God. Kaya nga kung minsan ang tingin natin sa sarili natin, kaya na natin ang lahat eh. And not knowing it, na hindi pala natin kaya. Na kapag dumating na sa atin yung isang sitwasyon na kung saan walang magagawa yung mga bagay na meron tayo, kundi ang aasahan lang natin ay yung tugon ng Diyos sa buhay natin, paano na? Kapatid natin sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, hindi lahat nabibili ng pera. Hindi lahat ang solusyon ay kayamanan sa mundo. Kundi darating ang pagkakataon na ang Diyos lamang ang makapagdiligtas sa iyo. At papaano na kung halimbawa hindi tumugon ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga yung pag-ibig natin sa Diyos, kailangan yung pinamamalas po natin sa Diyos yan sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa Kanya. The requirement as believers we must, number 4, you po listen to Him. When you pray, make time to hear what He has to say. Pag nananalangin ka, hindi lang yung ikaw lang yung nagsasalita. Try to make silence, to keep silence, and then listen to the voice of God. Kung ano yung sinasabi niya sa iyo. Kasi alam niyo, kaya minsan, hindi natin masunod yung tama, kasi ang lagi na lang na nasusunod sa atin, naririnig natin yung tinig natin, hindi yung tinig ng Diyos. Be courageous. Dapat na lagi po tayong matatag, lagi tayong matapang pagdating sa mga bagay na kakaharapin natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. And last is fully surrender to Him. Isuko mo ng buo yung buhay mo sa Panginoon, makikita mo. Matututunan mo yung talagang tinatawag na right obedience sa Lord. Na kahit ayaw ng iyong laman, gugustuhin ng Espiritu mo dahil yun ang alam nating kararapan. Yung pagsunod kay Yesu Cristo. The result of obedience, ano yung magiging resulta niyan? You will experience personal victory if you follow His will, even if the world does not consider you a success. Come on, kapatid sa Panginoon, ang dami sa atin, ang akala natin, ang akala ng tagumpay sa buhay, yung mga bagay na nandito sa mundo. Kapatid, ang tingin po ng mga tao doon, hindi success yung ating ginagawa. Ang tingin ng tao sa atin, wala tayong tagumpay. Pero gusto ko na malaman po ninyo, yung sinasabi nilang tagumpay na meron sila dito sa mundo ito, hindi naman yun ang tagumpay na tinuturing ng Panginoon. Ang tagumpay yung pananatili mo sa Lord. Ang tagumpay yung iyong patuloy na pagsunod sa Panginoon. Verse 1, chapter 1, verse 8. Huwag ninyo kalimutan basahin, dinidiliin ang yung gabi at araw. Upang sa ganun magawa ninyo ang mga nakasadoon sa gayon, kayo'y giginhawa at magtatagumpay. That was the real success. Kaya nga, ang ibig sabihin ng true success na kabase dito, hindi sa mundo. The word is contradicted with the word. Lagi nating tatandaan po yan. Hindi mo mababasa yung mga bagay sa Panginoon sa mundo, kundi mababasa mo yung mga bagay sa Panginoon sa Biblia. Kaya nga, hindi ang mundo sinusunod, kundi ang Biblia ang sinusunod. What we need to have is the Word of God and not the world. Hindi yung mundo ang kailangan natin, kundi yung book of life. Yung salita ng Diyos, sapagkat nandito yung totoong tagumpay. Obedience leads to supernatural peace and joy in every circumstances. Kapatid sa Panginoon, darating yung araw, darating yung isang circumstansya, makikita mo yung iba natitigati, yung iba nadidepress, yung iba parang nababaliw, pero ikaw, pagpantik ka, kalmado ka. You are at peace. Bakit? Kasi sumunod ka sa Panginoon. Tandaan niyo, maraming ibinubunga ang pagsunod sa Panginoon. Spiritual growth and maturity result when believers continue to walk with God in the midst of suffering. Tandaan niyo, kapag dumaraan ka na sa suffering, lalo-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, ang ibig sabihin niyan is more obedient in God. Ang ibig sabihin niyan, nandun na tayo sa kalagayan na kung saan mas higit natin palawigin yung ating pagiging obedient to the Lord. Huwag kang i-stop doon. Never disobey God in your life. Huwag
huwag mo pipigilan yung sarili mo na hindi na sundin ng Panginoon. Kasi ito na yung marka na kung saan patawid na tayo eh. Ibig sabihin niya, itinatawid na tayo sa totoong buhay. Kung minsan, alam niyo, marami nalalagdag po dito. At pag dumating na yung Saturday po, doon na sila hindi na sumusunod sa Panginoon. Siguro ako, may rami na bakit ako susunod sa Panginoon, eh, hirap na ako. Ano ba sabi ni Jesus? Sumunod siya hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So yun po yung tinitingnan sa atin ng Panginoon. Lagi mo tatandaan, kailangan yung sukat ng krus mo nung makilala mo si Kristo ay kasing sukat pa rin ng krus mo hanggang sa dulo ng iyong paglalakbay kay Kristo. Huwag mong babawasan yung krus mo. Hayaan mo lang kung kailangan mag-suffer, mag-suffer. Kung kailangan may problema, may problema. Kung kailangan may kabigatan, may kabigatan. Basta huwag mong puputulan yung krus mo dahil yun ang tinitignan ng Lord. Kung kaya mo magbuhat ng krus hanggang kamalayan. Naintindihan niyo po ba ang ibig sabihin? Kahit nahihirapan ka, tuloy ka pa rin sa iyong pagsunod sa Panginoon. Huwag mong babawasan yung pagsunod mo. Kung yung pagsunod mo nung una na inibig mo ang Diyos, ganun pa rin dapat ang pagsunod mo hanggang ngayon. Dahil yung pag-ibig mo dapat ay hindi nagmamaliw katulad ng kay Kristo. Dahil si Kristo, nung makilala ka niya bilang makasalanan, yung pag-ibig niya yun, hindi nagbabago yun hanggang sa kamatayan. At gusto ko malaman mo, mas lalo pang tumitindi ang pag-ibig ng Diyos, hindi katulad ng sa tao. Sa tao nababawasan, pero sa Diyos hindi nababawasan kailanman. Now, we need the application. And what application we need to do? God may ask you to do something that doesn't make sense from a human perspective. Yung para ba sa iba, yung pa naman yan, nonsense naman yan. Bakit kailangan gawin mo yung bagay na yan? Pero minsan, yun po yung hihilingin sa atin ng Lord din. Wala tayong magagawa doon kundi sundin lang siya. Kaya nga, sabi natin, obey even if you don't understand. Kahit hindi mo naiintindihan. Kahit sabihin mo, pangit-pangit naman ang mga bagay na tinuturo ni Pastor sa akin. Actually, alam niyo, hindi pangit yun eh. Kung magkakaroon ka na ng pangunawa sa mga bagay, sa Espiritu, makikita mo for your own good. Amen? Yung mga parang tipo, nagkakahirap-hirap na ako dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon, hindi na ako pagdawin ito paglilingkod na ito. Sa iba yung parang yung no sense for them. Parang sa kanila wala nang simple ito. Ano bang kwenta nitong ginagawa mo ito? Bakit pa napapapagod kayo? Sundo kayo dito, hatid kayo doon. Papagod na kayo. Pupunta kayo ng kalasyon, may gawain naman kayo dito. Ba't kailangan pa pumunta doon? No sense for them. Pero sa atin na marunong sumunod sa Panginoon, ang ganda ng bagay na ginagawa natin yan. Totoo sa hindi ka mapapipwedeng masapatan. At dito ka na, naglilingkod na tayo dito. Ba't kailangan pa natin magtangalit, tatakbo pa tayo doon, maghahanap pa tayo ng ibang lugar na naman, na ito na naman, tatakbahin na naman natin. Eh samantalang parehas din yung naglilingkod din tayo sa Panginoon. I tell you what, minsan kasi may pinapagawa ang Panginoon na para sa iba nonsense. Pero sa atin, napakaganda. Alam natin na magsisilbi po ito buhay sa kaluwalhatian. Yun yung mga bagay na pinagagawa sa atin na sa human perspective, hindi nila parang hindi maganda sa paningin nila. Di ba kung minsan, pwede naman magsimpa-simpa na lang ako, bakit kailangan mag-dancing pa ako? Mamamasahe pa ako, hirap na nga ng buhay natin, wala namang pamasahe. Kailangan pa ako magpagpupunta sa church. It is for our own good. Because we obey God. Yun yung pagpapakita ng pagsunod natin sa Panginoon. Kasi hindi mo mapapakita yung pagsunod mo sa Panginoon kung nakahiga ka lang palagi sa bahay niya. Pa-Netflix ka lang. Palaro-laro ka lang ng games. Pabilang-bilang ka lang ng pera mo. Wala kang mapapala doon. Yun yung nonsense pagdating sa Lord. Kasi ang sabi ng Lord,
We need to obey Him. Yung pagsunod natin ang mahalaga sa Panginoon. Kaya nga kahit napapagal ka, kahit nahihirapan ka, pagod ka sa trabaho, ginagawa mo pa rin itong mga ito, may time ka pa rin na gawin itong mga bagay na ito, yun yung may sense somewhere. Di ba yun ang walang sense sa mga tao, walang pag-ibig sa Diyos, pero ikaw na umiibig sa Diyos, makikita mo yung gandang bagay na yun. Other application, He may prompt you to give financially when money is scarce. Yan. Hindi lang pag marami ng pera nagbibigay. Minsan na, utusan ka ng Panginoon. Pagbili mo na lang ang gamot, hinihika ka na. Kailangan mo ng inhaler. Inhaler na yung tawag doon. Kailangan mo ng inhaler. Ay, ang inhaler, 450. Ang pera mo na lang, 445. Kulang pa lang 5 piso, pero kailangan ibigay mo pa rin sa Panginoon. Paano ito? Hindi na nga ako hinihiga na nga ako eh. Kasi gusto ng Lord na magtiwala ka sa Kanya. Sa pagsunod mo, gagaling ka. Amen! Kaya maraming gumagaling kasi sa pagsunod nila eh. Not only His way, pero yung kanilang pagsunod. Because faith without action is dead. At yung action na tinatawag mo, yung obedient mo sa Lord. Katulad ng pagpapagaling po sa inaatasan, okay na lang, palataya siya ni Jesus kasi gumagawa ng himala. Pero kung hindi siya gumagawa at inabot niya yung inayan ng kasunod ni Jesus, hindi dapat siya naligtas. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung hinihiga ka ng wala kang inhaler na kailangan ang church para mag-tights ka pa rin. Amen! Bakit? Mamamatay ka ba kapag nag-church ka? Hindi. Lalong gagana yung pananampalataya mo na kahit naghihinga mo na. Basta may faith ka, makikita mo, magugulat ka. Isang higa lang na malalim yung makita mo, wala ka ng higa. Amen! Kasi kaya ang pagsunod natin sa Panginoon, hindi makikita ang ating pagbibigay pag marami ka ng pera. Ang totoong pagbibigay talaga sa Panginoon na hinahanap niya talaga, yung kung kailangan mayroon ka nung tinatawag na scarcity. Yung kapos na kapos ka. Yung walang-wala ka. Yung pang inutang mo lang. Tapos igugugol mo pa sa Panginoon. Diyan magaling si Sister Mary Ann. And I praise God kasi binigyan niya ako ng katulong sa buhay na marunong mangutang. Hindi marunong mangutang, marunong ipangutang para sa Panginoon. Yun po yung kumbaga parang tinitignan natin doon. Hindi yung kumbaga parang, uy, marami akong pera ngayon, sige, mabibigyan ako. Hindi gano'n. Kasi ang Lord po talaga, gusto niya talaga yung parang something that is unique. Ayun yun ang parang ginagawa nila mga pagano eh. Ginagawa rin ng mga atheist. Ginagawa rin ng mga tao ng walang Diyos. Diba? Hindi ko ba napapansin yun? Sila rin, marunong sila magbigay. Pero pag wala sila, hindi nila kaya magbigay. Tayo, bilang tayo sumusunod sa Panginoon, yun yung nagtutulak sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon, sumusunod pa rin tayo sa bagay. Application. The Lord might want you to serve in your church or take a leadership role although you feel inadequate. Yung sinasabi mong wala kang kakayanan sa pag-preach. Yung sinasabi mong kulang na kulang pa yung nalalaman mo. Yung sinasabi mong hindi mo kaya, ikaw yung kailangan ng Diyos. Kaya naman gusto ng Lord dito, obey. Even you are inadequate. Kahit kulang ka, sundin mo lang yun. Naalala mo po nung bago pa lang po si Sister Cynthia dito. Sabi niya, Pastor, bakit po ganon? Binigyan niyo agad kami ng tungkulin po dito. Eh, alam niya naman po, bago pa lamang po kami. Gusto mo na malaman po ninyo, hindi ako nagbigay po nun. Ang Lord po, ang humingi sa inyo na maglingkod kayo sa Kanya. Na kahit po, kunti pa lang yun nalalaman nyo, pero pinagkatiwalaan na kayo ng Panginoon. Kasi gusto ng Lord po dito, hindi yung galing ninyo, kundi yung pagsunod ninyo. O hindi ko po sa inyo mga kapatid sa Panginoon. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil magagaling tayo. Hindi tayo pinili at inatasan ng Lord ng isang tungkulin dahil mahusay ka pagdating sa mga salita. Pagdating sa theology, kaya lang po tayo inatasan ng Diyos nun. Kasi gusto makita ng Lord kung gaano tayo ka-obedient sa Kanya. Kaya kapatid sa Panginoon, gusto po na malaman po ninyo na tayo po lahat ay tinawag ng Diyos wala. We are inadequate in anything, in everything.
Kaya kung isasabi mo na ako, pwede ako siya sa ganyang tahanan, I tell you, you are disqualified. Pero kapag sinabi mo sa akin, Pastor, alam mo naman, hindi ko pa kaya magturo eh. Alam mo naman, tamad ako mag-aaral. Alam mo naman, hindi ako nagbabasa ng Biblia. Alam mo naman, marami akong trabaho, then ikaw yung kailangan ng Lord. At your busy moment, yan ang gusto-gusto ng Lord. At sa oras na ikaw, kapalit sa Panginoon, kung bakit ka nandito ngayon, alam mo kung anong nakita sa iyo, unang-una ng Diyos, at hindi ka maniniwala. Ito sasabihin ko, alam mo kung anong nakita ng Lord sa iyo, yung marunong kang sumunod. Gusto mo ako marunong sumunod? Oo, marunong kang sumunod. Kaya lang, sa pagkakataon naman na inuutusan ka ng Panginoon, gamitin mo yung pagsunod na yun. Huwag sa kagustuhan mo lang. Lahat tayo. Masunurin nga tayo sa sarili po natin eh. Hindi niyo po ba napansin yun? Pag sinabi mo, maliligo ako. Marunong ka sumunod. Pag sinabi mo, nagugutom ako, makakain ako, marunong ka sumunod. Alam mo, doon ka nakita ng Lord. Na kung gagamitin mo lang yung pagsunod mo sa sarili mo, at susundin mo ang Diyos sa buhay mo, magiging karapat-dapat ka sa Panginoon. Pansinin mo, kapatid sa Panginoon, ang mga kabataan, minsan dinisusubayin nyo yung mga magulang. Pero pagdating sa kaibigan, masunurin kayo. Yun ang gusto ng Lord. Hindi yung pagsunod mo sa kaibigan mo, kundi gawin mo yung pagsunod mo sa kaibigan mo sa Kanya. Naintindihan mo natin? Yung kayong mga nagtatrabaho, yung pagiging faithful ninyo, at masunurin kayo doon sa inyong pinagtatrabahuan, yun ang gusto ng Lord. Hindi yung pagsunod nyo doon sa trabaho nyo, kundi gawin niyo yung pagsunod ninyo doon sa trabaho ninyo sa ating Panginoon. At yun yung nakita ng Lord na tayo lahat ay marunong sumunod. Gamitin lang natin ang tama yung pagsunod natin. At makikita niyo po, kapag nagamit po natin itong pagsunod na ito sa Panginoon at hindi lang sa tao, gusto ko malaman mo, rewarded ka na, dito ka lang. Ngayon pa lang, meron ka ng pwesto doon sa kanyang kaharian. At hindi po mawawala yung bagay na yun. Kaya mga kapatid sa Panginoon, gusto ko muna ipaalam po sa inyo, mahalaga ang pagsunod sa Panginoon. At kung walang pagsunod sa Panginoon, it's all nonsense. Baliwala na lahat ng bagay. At sa oras na ito, kapatid, yan yung i-desire mo. At kaya nananalangin ka, nagpapatuloy ka sa Panginoon, hindi mo sa Panginoon, sabihin mo sa Lord, bigyan mo ako dito ang Espiritu na ito. Bigyan mo ako ng Espiritu at bigyan, Lord. Kahit bata ako, Lord. Kahit hindi ko naiintindihan pa lahat ng mga bagay na sinasabi ni Pastor Lord, bigyan mo ako ng Espiritu na pagsunod. At makikita mo, madali na lamang ang lahat pagdating sa Panginoon. Tayo po yung malagot sa tayo. Tuloy na magpiling ko, malangit mong bigli, ikaw ay malumon. Pagin mo natin ang Panginoon. Let us pray unto the Lord. Manalangin ka sa oras na ito. Ayaw na matigil at malugod na dinalaman mo sa puso mo. Sabihin mo sa Lord, Lord, may tinibigyan mo ako ng pagsunod sa iyo. And Lord, di ba hirap na hirap ako makasunod sa mga bagay na tumulong mo sa akin. Hirap na hirap ako sumunod doon sa mga bagay Panginoon na ginagagawa mo sa akin, Lord. Tulungan mo ako, Panginoon. Hindi ka kaya ito, Lord. Until now, Lord, nakikita ko compromise pa rin ako sa mundo, Panginoon. Tulungan mo ako, Lord. Allow Him to take over your life. Huwag ikaw yung gumagawa. Huwag ikaw yung maghahabi sa sarili mo. Let Jesus to take over your life. Balik sa Panginoon, unawain mo itong bagay na ito. Unawain mo itong bagay na ito. Every one of us, nakaranas na po tayo ng bandage of distraction. Bandage of destroying our spirit. Lahat tayo dumating na doon. Even I, naranasan ko na yun. Yung halos bumitiw na ako sa paglilingkod ko sa Panginoon. Pero, doon tayo nanalangin ako sa Panginoon, Lord, sabi ko, ibalik mo yung dating alam ko. Unti-unti, hindi ko nagagawa ng tuluyan.
Pero unti-unti nararamdaman ko, gumagalaw sa buhay ko ang Panginoon. Unti-unti ginagayin niya ako, o ito anak, ganito yung step na gagawin mo. I tried it. Pinakikinggan ko siya sa dalawang tainga ko. Pag may sinabi siya sa akin, unti-unti sinusunod ko yun. Kahit mahirap, kahit nasabihin mo na parang baliwala lang. Pero sabi ko sa Lord, sige mag-usap ka. Sabihin mo sa akin kung ano yung dapat ko gawin, Lord. Subukan mo yung bagay na yun. Makikita mo, kung hindi, napakasarap talaga ang pagsunod sa Panginoon. Ngayon pa lang ipaparamdam sa iyo ng Panginoon kung gaano yung sarap ng reward na nilalaan niya sa iyo sa kalakitan. Kapatid sa Panginoon, masarap pa yan sa kayamanan ng mundo. Masarap pa yan sa pinakamasarap na pagkain na naranasan na natikman mo sa mundo ito. Masarap pa yan doon sa lugar na pinuntahan mo yung pagkaganda-ganda. Kapag unti-unti sinusunod mo na ang Panginoon, halimbawa na sumunuman mo mamaya, bago pa matulog, manalangin ka sa Panginoon. Pagkagising mo na umaga, manalangin ka sa Panginoon. Obey God's voice. Makikita mo, marami pang pagbago. Kapatid sa Panginoon. Kapag sabi mo, Lord, sa buhay mo, magpapahim. Kung sabi mo siya, buksan mo yung espiritu mo. Kahit paano susunod kasama parin mo, ikaw ang tunay na may alay ng buhay mo. Ano man ang Take over with my life, O God. Take over with my soul, O God. Take over with my spirit, O God. And even in my obedience, O God. Pakunahan mo, O Panginoon. Sapagkat batid ko, Panginoon, kung walang pagsunod, hindi ako makakapasok sa iyong paghahari. Panginoon Jesus, tulungan mo po kami lahat, Panginoon, na magawa ang mga bagay na ito. Inahan, tukoy aming sinasamong talangin sa pangalan ko, Panginoon Jesus. Ikaw yung Diyos na makakagawa ng lahat ng bagay na ito. Panginoon, kaya ako paganap ang kalooban mo sa buhay na bawat isang ulan. Hallelujah, amen. Come on. Kung gusto mo na humingi ng pagpapakumbaba sa Panginoon, humingi ng pagsunod, pakipipig mo sa akin ng Diyos. Kung sa akin mo siya, magpakumbaba ka sa Kanya. Iyon mo yung sarili mo sa Panginoon. Come on, people of God.
sa iyo, Lord. Espiritu ng katulad ng pagsunod ng iyong pagkunahan na aming Panginoon sa Kristo. Sumunod siya hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Panginoon, patuloy po kami umaasa, Lord. Na ikaw yung Diyos na gagalaw sa buhay ko na bawat isapan. Sa pagkasalanan namin, Lord, hindi namin kaya mga humihingi lamang po kami ng lakas sa iyo at karunungan, Panginoon, pamagawa ang mga bagay, Panginoon, na nais mo, Panginoon, sa aming buhay. In behalf of this church, Lord, patuloy po kung sumasama sa iyo, God. Patawagin mo po kami sa pagiging disobedient po namin, Lord, sa pagsuway po namin sa mga utos mo, Panginoon. Patawagin mo po kami sa lahat, Panginoon, at pagpapalibala namin sa mga tagubilin mo, Lord, sa mga pagpapawalang talaga namin, Panginoon, sa mga bagay na tinuturo mo, Lord. Patawagin mo po kami, O God. Nahihiya kami sa iyo, Panginoon. Wala kami may pagkakalaki sa iyo, Panginoon, kundi ang pagpapababa lamang sa iyong pananaharapan. Panginoon, nabi ko pa rin sa bawat isang mga. Kaya na, Lord, wala kami may pagkakalaki, Panginoon. Ayaw namin magpapamakulan. Gusto namin, Panginoon, pagdating ng araw sa piling mo, Panginoon, at hindi sa piling ng pagdurusa magpakailanman, Lord. Kumakan mo po bawat isa sa amin, God. Isinasama ko sa iyo mula sa pinakabata ng church na ito hanggang sa pinakamatanda, God, at sa pulang aming mga pamilya, Lord. Ibigudulog ko sa iyo, Panginoon. Lord, lalagyan mo kami ng espiritu ng pagiging masuburi. Sabi mo, Panginoon, yung puso namin masuwayin ay papalitan mo ng pusong masunurin, Lord. Ngayon na po yung Panginoon. Umpisahan mo na po sa amin yun, Lord. Gusto na natin, Panginoon, na maging masunurin sa iyo, God, sapagkat nalalapit na ang pagdating mo, Panginoon. At salamat sa araw na ito, Lord, na itinalaga po para sa amin, O God, upang nasa ganun, Lord, makaasa kami, Panginoon, ang Espiritu na marunong sumunod sa iyo. Salamat po sa mga bagay nito, Lord, at buong pagmamakapuli, Panginoon, na ikaw yung Diyos, na naging Diyos namin lahat, Panginoon, at walang pagdududa na Diyos na buong pagpapakumbaba at buong pagpapatawad sa lahat na nakakasakita. Salamat, Panginoon Jesus. Lord, patuloy mo po ingatan ang bawat isa sa amin. Balutin mo po ang iyong banal na dugo mula unang nagkalampakan at maluwalhati po kami, Panginoon, na makauwi sa aming mga tahanan. Salamat po sa iyo, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, ang kaligtasan sa bawat isa sa amin ay kalayin namin, Panginoon. At sa paglakad namin sa buhay nito, lagi ka namin kasama, Panginoon Jesus, at ang mga anghel mo sa langit, Panginoon, ang magbabantay sa amin at sa lugar na ito. Panginoon, maraming salamat po, God, sa iyo po namin ibinabalikan na kakapuri at karangalan at ang aming pagpapasalamat sa tanging pangalan mo po namin. In Jesus' name, Amen. God bless you.